Nakakasuka at nakakadiri, nakakahiya sa buong mundo ang nangyayari sa demonyong gobyerno. Kailan sila mamamatay? Ang sambayan ng Pilipino walang tiwala na sa ICI, Blue Ribbon Committee, Ombudsman dahil lahat ng yan sila one-sided at lagi nilang ginigipit at tinutugis ay ang mga hindi kumakampi sa kanila. Napakabayas sa mga opisyal na yan. Ang dapat sa mga opisyal na yan ay patalsikin. Lagi na lang sinasabi na sumusunod lang daw sila sa batas. Nasaan ang batas na yan? Ang katungkulan lang nila at ang hindi kumakampi, ang katunggali lang nila at ang hindi kumakampi ang ginigipit at tinutugis. Warrant agad, walang nabanggit na witnesses at ebidensya. Pero kapag kakampi nila, walang nangyayaring investigasyon dahil walang witness. Very obvious naman na worst crook and wickedness sa gobyerno ngayon dahil sa addictus leadership. Hindi pa pwede putulin ang kanyang termino by means of an urgent order for a sin office like the Supreme Court or any office of wise thinking. What a curse. Alam na kasi nila papunta na sa Malacanang ang iniimbestigahan nila. Kitang-kita naman ang lahat. Pero bulag ang mga AFP, PNP. Magkano kaya dahilan nila? Kahit wala kang pinag-aralan, dapat sa matuwid ka, huwag mong protektahan ng mga korap na presidente. Dahil ang boto mo, siya to elect the Senate President ay mahalaga. Hindi yung mangmang ka pa, sunod-sunuran ka pa sa nagproprotekta sa korap na presidente. Bakit kumampi po yung media na pag-aari ni Romualdez dito po kay BP Sara? Naku, nakakagulat po yan, no? Medyo pag-isipan po natin kung ano po ang kung ano po ang ginagawa ngayon. Dati po panay atake lang, no? Yung mga medyang pag-aari ni Romualdez ngayon po, bakit tila kumakampi na po kay BP Sara? Ayan, kinakailangan po nating suriin po yan. Ano ba yung sinabi? Bakit natin nasabi na kampi na kay BP Sara? Pag-usapan din po natin, ito isa na naman pong ICC judge, ang wanted sa Russia. Ito po ay isang Haponesa na judge, no? Ayan. So, pag-usapan din po natin yan. At marami pa pong balita, natambakan tayo ng balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan po natin, no? Isa-isa. Ito po ang sinasabi ni Lacson, Ping Lacson ngayon, na inaasahan daw po niya na may mga safeguards sa panukalang budget. Una po na inaasahan niya, no guarantee letter sa mga ayuda. Ikalawa po, monthly oversight sa lahat ng infrastructure at farm-to-market roads. Ang tanong ko sa iyo, Ping Lacson, no? Medyo nagkakautuan na tayo. Inuuto mo yung mga tao na may mga safety nets ka dyan sa budget, no? Yung buwan-buwan niya raw o-oversight. Buwan-buwan daw na may mag-oversight ng mga pagawain. Dito nga po sa Blue Ribbon Committee na trabaho mo. Hindi ka nag-iimbestiga tungkol po dyan sa mga tinatawag nating infrastructure. Sa mga pagnanakaw po sa infrastructure. Tapos sasabihin mo ngayon, magkakaroon kayo ng monthly oversight sa lahat ng infrastructure, lalo na tong farm-to-market roads. Yung ngayon nga pong puno ng anomalya yung flood control project nga, hindi mo tinuloy ang investigasyon Tapos mangangako ka na wala makakapagnakaw sa farm to market. Wala na po kasing budget para sa may Blue Ribbon, sa may flood control program, flood control project. So, ang gustong palabasin ni Lacson, maniwala tayo na monthly mayroon pong oversight o iimbestigahan nila o panapanahon nilang titignan kung maayos po na napapatupad itong farm-to-market road. Samantalang, Blue Ribbon po siya, ang anomalya na nga po, may anomalya na, hindi po siya nag-iimbestiga bilang Blue Ribbon Committee. Hindi niya po tinuloy. Binasura niya po yung pag-iimbestiga dyan. May anomalya na, malaki ng anomalya. Sangkatutak po yung ghost project, sangkatutak yung substandard project. Pero ayaw niya pong mag-imbestiga. Tapos sasabihin niya ngayon, huwag kayong mag-alala sa budget na to kasi yung farm-to-market road ay mayroon pong oversight buwan-buwan. Kaya nakakasiguro po kayo na matino
ang pagpapatakbo ng gobyerno ni BBM. Ginagarantiya ni Ping Lacson na siya rin po ang Blue Ribbon Committee Chairman. Ginagarantihan niya na mababantayan nila ang farm to market road. Ito nga po, nakawan na. Alam mo na may magnanakaw, putang. Sensya na po. Dapat hindi na muna ako nagbablog eh. Naha-high blood lang ako eh. Hindi pa ako nakaka-recover sa high blood ko, na high blood na naman ako. Eto nga, alam mo nang may nakawan eh. 'Di ba? Alam mo na may ghost project, hindi mo pa tinuloy yung investigasyon eh. Iimbestigahan mo na lang. Ayaw mo pang ituloy, tapos sasabihin mo sa amin, huwag kayong mag-alala, babantayan namin. Paano mo babantayan? Pag may nakawan na, titigil mo rin ang pagbabantay. Ay, may nakawan na, tigil na tayo. Pag may habang wala pa nakawan, bantayan natin. Pag nagkanakawan na, tumigil na tayo sa pagbabantay. Yun yung ginawa mo sa Blue Ribbon Committee. Pinagbubulan nyo kami. Lalo po, bakit po malala tong 2026? Kasi yung 2025, sabi natin pinaka-corrupt na budget. Aminado po lahat, pati Pangulo, corrupt. Pinirmahan niya. Saan ka nakakita? Pinirmahan mo, tapos sinasabi mo, corrupt yung budget ng 2025. Ano po pagkakaiba ng budget ng 2025 tsaka 2026? Yung 2025, nilihim sa atin kung paano magnakaw. Dito po, naka-live. Naka-live po sila na ipinapasa nila yung mga... Actually, hindi nga lihim na insertion dahil naka-live eh. Lantad na po ang insertion. Lantad na po ang pagnanakaw. Oh, anong sabi? Ano sabi ni Pulong? Huwag nyo kaming binubobo. Teka muna, mas maganda yung kay Pulong muna natin makita mismo. Ito po yung sinabi ni Pulong ha, hinggil po dyan. Sa budget na yan. Usapang budget po muna tayo lahat. Bago tayo pumunta rito sa, ayan, Statement of Representative Paulo Pulong Duterte. Wala pa gani nakasuhan ng mastermind sa halos 1 trilyon nga korupsyon. May panibago na naman bilyong-bilyon piso ang biglang lumitaw sa gastos ng taong bayan. Ganito na lang ba palagi? Ang pagkakaiba po nito, Congressman Pulong Duterte, ang pagkakaiba po nito, noong 2025, sila lang po nagkaalaman ng nakawan sa budget. Ngayon po, harap-harapan pong pinaalam sa atin na may mga nanakawin kami. Di ba? Pinabalik yung DPWH, pinabalik yung kinaltas. Habang wala pang nananagot, dinadagdagan pa ang discretionary funds. Pinalalaki sa BICAM, pinalulusot sa dilim at ipinapasa sa publiko ang bayarin. Ito po, si Pulong po na gano'n ito. Gaano ba kalaki ang sikmurang kayang lumunok ng ganitong kalaking pera na walang malinaw na paliwanag, walang malinaw na pananagutan? Kung seryoso kayo sa laban kontra korupsyon, simulan ninyo sa paniningil sa mga tunay na salarin. Naniningil naman, Congressman Pulong eh. Naniningil ng pera, hindi po naniningil ng tao. Pera po sinisingil. Magkano isusoli mo? Pag nagsoli ka, hindi ka nakasama sa kaso. Dapat nga yung kasuhan nyo, yung mga dapat, ang una nyo kasuhan yung mga nagsusoli. Kasi may nanakaw sila. Magnanakaw sila, kaya sila nagsusoli. Kala nyo natutuwa kami na nagsoli kayo ng 40 million? Kala nyo natutuwa kami nagsoli kayo ng 100 million? Ilang bilyon na ninakaw ninyo sa kakapiranggot na sinusoli? Sabi pa ni Pulong, hindi pwedeng habang may 1 trillion na hindi pa napapanagot, may bagong 63.9 billion na ibubuhos na parang walang bukas. Saan pa tong 63.9 billion na to, Congressman Pulong? The Filipino people are not stupid. Kita na nila ang pattern na wala nga ang pondo sa flood control. Nilipat naman sa AIX na ginagawang political weapon ng mga kaalyado ng palasyo. Doon pala dinala. Wala na, ganito lahat, di ba? Tinanggal nyo sa flood control yung pera, pero dinala nyo sa ibang item.
doon naman kayo titira. Enough ika nga na isa. Kita nyo? Sige, tapusin muna natin to si Pulong. Buti lang sana kung napupunta lahat sa ating kababayan. Ang masama pa ay experience natin on the ground ay sobra sa kalahati pa ang nawawala sa orihinal na pinangako na matatanggap ng taong bayan. Enough ika nga ng isang bangag. Mahiya naman kayo. Ang pera ng bayan ay hindi walang katapusang balon para sa inyong kapritsyo. At hindi namin hayaang malunod sa katahimikan ng tanong ng taong bayan. Unsa di ay kalalom inyong bulsa. Sa pagkakaintindi ko dyan, gaano ba kalalim ang inyong bulsa? Ganun ba yun? para magnakaw. Nakakalungkot po. Niloloko tayo harap. Nakalive po sila na nanloloko dati. Niloko nila tayo, hindi tayo nakaharap. Ngayon po, nakaharap tayo. Niloloko nila tayo nang nakaharap. Antindi, no? Kita nyo po, sabi may makukulong, di ba? Maraming makukulong na malalaking isda bago magpasko. December 18 na, sabi December 15, maraming makukulong. December 18 na, wala pa rin. Sabi nila, no? Kaya nagpa-imbestiga. Ito Mr. President ang katanungan ni Yesesio Topacio. Pakinggan nyo po. Ba't hindi mo masabi? Hanggang ngayon, September pa yung pa rin masabi. Diba? Kung ikaw ang nagpa-imbestiga, ano nangyari sa investigasyon? Bakit hindi mo pa rin masabi hanggang ngayon kung sino ang mastermind at sa nakikita mo na yung National Expenditure Program mo ay nilakihan na naman. Just like before, nung sinabi mong mahiya naman kayo, bakit ayaw mong sabihin sa present na House, mahiya ulit kayo? Pakiulit lang po. Kung meron na po tayo. Pakisabi naman po kung okay na. Mag-1 lang po kayo. May sounds na ba? Sounds. Okay na? Okay. Antindi pa naman ng mga sinabi ko. Antindi pa naman ng mga sinabi ko. Ito po. Ang tanong nito pa. Pero yung kay Topacio, narinig nyo? Narinig nyo ba yung kay Topacio? Okay. Okay na. Maraming salamat sa mga nagwan. Ito po ang tanong ni Topacio, di ba? Mr. President, sabi niya, pinaimbestigahan ninyo, sabi nyo, mahiya naman kayo. Pinaimbestigahan ninyo yung mga magnanakaw dyan sa flood control, Mr. President. Sabi nyo, Mr. President, kahit po kamag-anak, kahit po kapartido, kahit malapit sa inyo, paiimbestigahan nyo. Ano na po nangyari, Mr. President? Sino na po ang mastermind? Imposible naman po na wala pa rin kayong ideya kung sa mga mastermind. Sino po yung mastermind ng nakawan diyan po sa flood control? Kasi po, kung wala po kayong may papakilala sa amin na mastermind at kayo po ang tinuturo, isa po kayo sa tinuturo ni Saldico na mastermind, kapanipaniwala po yun. Wala kayong maiturong iba eh. Ang tinuturo ni Saldico, kayo ng pinsan mo ang mastermind. Kayo ng pamilya nyo, buong pamilya Marcos, ang mastermind. Ngayon, tanong, para saan po yung ICI? Para saan po yung mga investigasyon nyo kung wala po kayong matutukoy na mastermind? Ang malupit pa nito, nadagdagan pa sa NEP yung mga nanakawin na naman. Last year, 2025 po, sabi natin, pinaka-corrupt na budget. Ang daming insertion. Lihim na insertion. Ngayon po, sabi ni Congressman D, Speaker D,
wala pong lihim na insertion. Opo, walang lihim na insertion. Lantad ang insertion ngayon. Antindi, Mr. President. Sino nga po uli ang mastermind? Kasi po kung wala naman kayo natutukoy palang mga mastermind, bakit pa po kayo nag-iimbestiga? Di po ba, Mr. President?